Hindi dapat isisi sa Malacanang ang umunoy nakitang blankong items o halaga sa bicameral conference report para sa panukalan 2025 national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang nakarating sa Malacanang ay ang enrolled bill na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman hindi anya mananagot ang Malacanang sakaling iakyat sa Korte Suprema ang isyung ito sa 2025 budget. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung mayroon mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente. Hindi yung blank check. Giit ni E.S. Bersamin, wala silang kinalaman o maging si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa issue ng blankong halaga sa BICAM report. Alisin natin sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa mga blank pages na sinasabi ninyo, no? That is why we resented so much yung impression that the president was given a blank check. Wala kaming kinalaman doon sa internal sa Congress yun. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang makakasagot lamang sa isyong ito ay ang mga miyembro ng BICAM. Yung sinasabi po nila na blanco, sila din lang din po ang makakapagpuno nung blanco. Naniniwala rin si E.S. Bersamin na dati na ring nagsilbi bilang Chief Justice ng Supreme Court na hindi pipigilan ng SC ang implementasyon ng 2025 GAA. Alam mo, the Supreme Court will never stop the budget from being implemented. Alright? I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Ilang individual ang nagpaplano na iakyat sa Korte Suprema ang issue sa umunoy blankong item sa BICAM Committee Report sa 2025 budget. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.